Walang ibang hangad ang isang magulang kundi magkaroon ng maayos na kalusugan ang anak. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng newborn screening para maagapan kung may posibleng sakit ang bagong silang na sanggol. Yan ang serbisyong handog ng inyong Kapuso Foundation. Katuwang ang Department of Health, Calabarzon sa Pililla sa Rizal. Sa datos ng Newborn Screening Reference Center ng University of the Philippines, mahigit 1.4 million babies ang ipinanganak sa bansa noong 2022. Pero sa bilang na yan, 90% o mahigit 1.3 million lang ang dumaan sa newborn screening. Mataas man ang bilang na ito, may ilang ina pa rin ang hindi alam ang kahalagahan ng newborn screening test. Gaya ni Rowena na lahat ng 5 niyang anak hindi na pa-newborn screening. Wala naman pong sinabi namang pa-newborn screening or ano. So parang kampante lang din naman po ako. Pero sabi ng mga eksperto, mahalagang magpa-newborn screening test sa loob ng 24 oras. 28 na sakit po na pwede makuha. Pwedeng malaman po na nakukuha po ng newborn screening. Kadalasan po dyan ay mental retardation. At pinakamalala po dyan ay pwede pong magsanay ng pagkamatay ng bata. Pag hindi po natin ito nalaman, ay naagapan agad. Tuwing unang linggo ng Oktubre ay Newborn Screening Awareness Week. Kaya nakiisa ang GMA Kapuso Foundation sa isinagawang Newborn Screening Caravan ng Department of Health, Calabarzon sa Pililla. May ilan-ilan pa na nanganganak sa bahay at hindi nakakapagpagawa ng ganitong uri ng eksaminasyon. Diregaluhan din natin sila ng newborn kits, baby swaddles, diapers, hygiene kits, electric kettles at pagkain. May 9 namang maswerteng nakatanggap ng crib. Napili natin ang Pililla Rizal kasi isa ito sa pinaka-apektado nitong katatapos lamang na Bagyong Enteng. At base sa resulta na ginawa ng Newborn Screening Center Southern Luzon, normal at malusog ang mga sanggol na sinuri sa Pililla. Sa darating na October 17, magsasagawa rin tayo ng newborn screening sa Tayabas, sa Quezon. Makakaasa po kayo na kung merong makikitang sakit sa mga susuriin, susuporta po sa gamutan ang Department of Health at GMA Kapuso Foundation. Taon-taon namamahagi ang GMA Kapuso Foundation ng libreng hand and arm prosthesis, katuwang ang LN4 Foundation. At ang atin naman ngayong binisita, ang Rojas Oriental Mindoro para hatiran ng pag-asa at tulong ang mga PWD sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Hello po! May good news po ako sa inyo. With honor po ako. Siya si Joy, 9 na taong gulang, ipinanganak na walang kamay at paa. Kahit pa normal siyang ipinagbuntis ng ina. Pero imbis na ikahiya ang kondisyon, ginamit pa daw niya ito para maging inspirasyon sa mga kagaya niyang person with disability o PWD sa pamagitan ng pag-vlog. Nariyan siyang tumutulong sa gawaing bahay, gumuguhit at kumakanta. Gusto ko po makita po ako ng buong tao para po mapakita ko po na kaya ko po gawin yung gusto kong gawin. Gayunpaman, hindi pa rin nakaligtas si Joy sa mga mapangkutya. Kaya binubusog na lang siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Lahat naman ng magulang kailangan ipaglaban yung anak. Pinalaki namin siya ng, siyempre, yung may takot sa Diyos. Tapos, kailangan lagi, kahit ganun siya, huwag siyang panghinaan ng loob. Lagi sabi namin, kami yung kamay at paa niya. Kabilang si Joy sa nabigyan ng arm and hand prosthesis, katuwang ang LN4 Foundation at Clarendon College sa Rojas sa Oriental Mindoro. May marami silang pwedeng paggamitan ng prosthetic hands kasi nakaka-grip naman. Pwede na siya makahawak ng mga bagay na pwede nilang gamitin sa pang-araw-araw nila. Like, pwede na sila makapagsulat. Nakapagbigay rin tayo ng 10 wheelchair sa mga PWD at senior citizen. It's a life-changing po sa ating mga beneficiaries
At sobra ang pasalamat ng Clarendon College sa Kapuso Foundation, sa Ellen4 Foundation. Mahigit isang buwan na mula nang manalasa ang bagyong Enteng. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang ilang residente sa Pililla, sa Rizal. Apektado pa rin kasi ang kanilang kabuhayan. Kaya binisita sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng tulong. Hirap makapangisda ngayon ang mga residente ng Barangay Takungan sa Pililla, Rizal. Bukod sa hindi makapamalaot sa lawa, sa kapal ng mga water lily, halos nangamatay na rin ang ilang isda. Dahil po dun sa dami ng water lily sa panahon po ng tagabagat. Ang kapal po ng water lily, hindi po makalabas yung bangka. Kung may mahuli man, hirap din silang maibenta. Nangangamba kasi ang mga mamimili na baka sa lawa na anod ang isang residente nung kasagsagan ng bagyong Enteng at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Ang mga tao po rito sa amin, sa Pililla, ay para pong ayaw kumain ng isda dahil unang-una po ay medyo natatakot po sila na yung puro tao ay baka puro kinakain ng isda. Talagang hirap po ba kami dito? Yung sa isda namin na di nabibili. May isda nga kami, pagdating dito sa labi, minsan hihingiin na lang nga eh. Para tulungan ang mga mangingisda at iba pang residenteng apektado ang kabuhayan, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa 9 na barangay sa Pililla para mamahagi ng food packs at sabon sa mahigit 5,000 individual. Nagsagawa rin tayo ng clean-up drive sa lawa. Katuwang ang kasundaluhan ng 80th Infantry Battalion ng Philippine Army para mabawasan ang mga water lily at nang sa gayon ay muli nang makapangisda ang mga residente. Ang mga mangingisda ay nagpapasalamat po sa GMA Kapuso dahil sa napakalaking tulong po. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards.